everyone! So, andito na ulit ang inyong ka-bakes para maghandog ng panibagong cake design ideas and tutorial para sa inyo. Kaya't kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, just click the subscribe button below and of course the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, for today ay gagawa nga tayo nitong safari theme cake and ang cake base nito is chocolate moist cake. So, bali ito ay ginawa ko last Monday. So, dapat talaga ito ay bali. Ang size ay 7x5 lang. Kaso, ayun, biglang nag-chat si customer na gawin na daw nating 7x6 yung kanyang order. So, ito nga safari theme cake para sa 1-year-old birthday na isang baby boy. And bali, ito nga pala ay dadalhin sa isla ng Mongpong. So, bali, si customer is, hindi ko talaga siya actually kilala. Pero last time is nag-order na siya sa akin ng bento cake para sa 1 month na celebration ng kanyang baby. So, ayan, napakadali nga lang nitong gawin, guys. Of course, naglagay tayo ng filling doon sa loob ng ating cake. Bali, 4 na hati yon. And then, nag-crumb coat muna ako before ako mag-final frosting. So, bakit nga ba nagka-crumb coat before mag-final frosting? Kasi, kaya po nagka-crumb coat is para po hindi sumama yung crumb kapag nag-final frosting na tayo. So, much better siyang tignan. And, ayan, ganyan nga yung ginagawa ko bago maglagay ng dark colors para hindi masyadong masayang yung ating food coloring. Nag-final frosting ako nag-first layer ako ng white and then ito sa second layer is yung brown na. So, bali, ang ginamit ko dito na food color is Chef Master Gel na back eye brown and then at saka konting black. So, kaya ganyan yung naging kulay niya. Ayan, medyo ang hirap lang talagang pakinisin kasi although madali kasi maganda naman yung aking frosting which is whip it. But the thing is, masyadong mataas siya and hindi sagad maigi noong ating scraper yung cake. Kaya ganyan, hindi natin mapakinis agad. So, kaya kinailangan medyo taas-taasan ko and hinayaan ko na lang na hindi masyadong makinis dun sa baba kasi lalagyan pa naman natin siya ng design. Tapos, ang design nito is parang kahoy siya. So, later, gagamit ako ng toothpick. Makikita nyo mamaya. So, ayan, ganyan lang talaga siya kadali. And ayan, before ko nga pala siya lagyan ng second coating is nirefrigerate ko muna yung ating cake para hindi maghalo yung kulay ng white doon sa kulay brown. So, ayan nga guys, gumamit ako nitong toothpick para gumawa ng parang kahoy dito sa cake. Since wala nga akong molder or pandikit para sa ganun. Tapos, ayan, ganyan lang siya kadali. Kasi nakikita ko sa ibang videos, sa mga vlogs is may ginagamit silang molder ba or pang stamp para makagawa ka ng talagang katulad ng kahoy yung design. Pero actually yung pinasa naman design ni customer is ganito talaga yung pagkaka-design niya. So kaya ayan, ginawa ko is kumuha na lang ako ng toothpick at ayan, nag-guhit-guhit ako. And tapos syempre ayan, hindi ko na video pala, hindi siya naka-open yung aking camera. Basta hindi siya nag-start. And, ayan, naglagay lang tayo ng mga damo-damo dun sa ibabaw. At saka yun na, gumamit ako ng 6B na decorating tip para magmukha siyang cactus. Tapos, nagprint lang tayo ng mga toppers na inilagay dito sa ating cake. So, ganyan lang siya kasimple, guys. Napakadaling gawin. So, sa mga magtatanong, sa Pinterest app po ako kumuha ng mga toppers. So, ito na nga yung result ng ating safari theme cake. So, happy first birthday kay Rex Vincent. And thank you so much po kay ate na nag-order. So, hindi ko siya kilala kasi Korean yung name niya dun sa Facebook. So, thank you so much po. And also to my viewers. Thank you so much sa panonood. Please like and share these videos para mas marami pa makapanood nitong ating vlog. And, ayan, syempre, see you on my next vlog. So, thank you. Bye!